Mga ka-backyard, ito na nga pala yung aking superworm. Yan. So kung makita nyo ay kumunti na sila. Kasi nagkuha pa ko dito ng pambreed ko. Yun lang. Hindi ko na i-video sa inyo. Kaya kung bakit, ito lang yung superworm ko ngayon lumiit. Actually, bumili talaga ako ng superworm na ito just for breeding purposes muna, no. Siyempre, paano tayo makapag-produce ng beetles kung wala tayong superworm. So, bali itong mga makikita nyo pagkabili ko nito ay maliliit pa. So, ngayon, halos majority na sa kanila ay jumbo size o matured na, no. Bali nakapagkuha na pala ako dito ng 100 pesos na ginawa kong beetle. So far is nasa pupa stage na sila, no. Yung first batch, yung second batch na 50 ay hindi pa nasa sorry. Hindi pa nasa tinatawag natin na pupa stage, so bago. Ngayon ito ay malalaki na rin, no. Yung bala ko kasi dito, lahat ito ay gagawin kong breeders, beetles. Yung isa sa problem ko ngayon is yung cup na paglalagyan. So halos wala akong mabilhan dito na cup. Actually 100 lang yung nabili ko sa online, mas mahal pa nga yung bili ko. Maghahanap pa ako ng cup na mga siguro additional 100. Kasi ito, yung bili ko kasi nito is 450 pesos. Hindi ko lang sure kung talagang 450 pesos yung binigay sa akin or ginanon lang tapos binigay sa akin, no? Nabili ko pala ito sa kaibigan ko na dating nagpi-fish keeper. Ngayon ito yung ano niya, source of income niya ngayon, no. Nagpaparami siya ng superworm, binibenta niya sa pet shop kasi yung pet shop pag kumuha yan, volume yan, kumukuha yan ng mahigit 5k ganyan, ganon sa kanya. Yung pet shop na dinadala niya nito marami, hindi pa kasama yung bumibili sa kanya katulad ko, katulad din ng iba na bumibili pa, no. So massive income din ito. At isa nga pala sa nag-aalaga din ito ng mga ganito ay si Uming Brahma, no. Yan, ito din yung pinapakain niya sa kanyang mga alaga, no. Yan, so teka lang, kukunin ko yung nag-form na beetles, no, para ipakita ko rin sa inyo, no. Sandali lang, mga kabakyard, ko rin natin. Alright mga kabakyard, ito yung sinasabi ko na ginawa ko na ano, no. Ayan, nasa pupa stage. Yung iba, ayan na, nagda-darken na. Simula na kasi ito ng malapit na siyang maging beetles. Pero yung iba, tulad nito, nasa continuous pupa stage pa lang. Meron din namang iba na hindi na ito. Hindi, not sure ako kung magiging ganito pa, no. Siguro matagal pa yung lalakbayin nito. Kasi ito, yung first batch ko na ginawa ay maliit pa. Yung second batch ko halos ganito nakalaki, no. Yan. Ganito. Yan, yan. So ito, pag naging beetles na, at saka natin ililipat sa lalagyan, at same time makapagparami na tayo ng superworm. So ito muna, hindi muna natin ipapakain sa ating mga alagang crayfish at mga manok. I-reserve natin ito para maging breeders. Kasi ito, sa kakaalam ko, yung 3 months lang yung 2 to 3 months lang yung female bago mamatay. Yung male abot ng 6 months. Not sure ako sa growth nito ng mga ganito, no, ng mga beetles na superworm, no. Pero kahit pa paano niyan, halimbawa ito ay yung yung magano ngayon dito, kahit 35 lang o 40 yung first batch natin, makaka-produce na rin tayo ng mahigit 5,000 something na ganito, no. Yan. So kailangan natin ng mga lalagyan na ganito, malaking lalagyan para dito sa kanila. Bakit ako nag-alaga ng superworm? Para masustain ko yung protein na kailangan ng aking mga crayfish at ng aking mga alagang manok dito sa aking yard or backyard, no. So makikita nyo, no, ito pwede na rin itong gawing mga breeders halos lahat. Yung problema ko lang is yung cup na ganito. Naantay ko lang sana na matapos ito bago ko gawin ito, no, kasi hindi pa naman to sila mag
turn into pupa dahil nadidisturbo sila. So yung pakain ko nga pala dito is dahon ng repolyo na chinyap. Yan. Kasi pag magpapakain ako ng aking mga alagang manok ngayon, ay halos hindi na ako gumagamit ng feeds. Nasa 20 to 10%, 10% to 20% na lang yung feeds na nilalagay ko dahil sa mga gulay na ganito. Nasanay na po yung aking mga alagang manok sa ganito, no? So ganito, gulay, sapal ng nyog, sapal ng taho, leftover na kanin, din rice, at yung labas nun ay natural na feeds na pakain natin sa ating mga alagang manok. Yan. 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 Sana tuloy-tuloy yung pagpadami natin ng beetles kasi ito talaga yung magandang source of protein sa ating crayfish, sa ating mga alagang manok. So ayun mga kabakyard, no? Kung ako sa inyo ay bumili na rin kayo ng superworm para sa ganon makapag-breed kayo. Madali lang pong alagaan yung superworm, hindi po mahirap. Kung alam nyo man na sa iba dyan nandidiri, so ito po ay hindi kadiring hawakan. Ayan po. At bago pala yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo pong kalimutan mag-subscribe, i-hit yung notification bell button, at huwag mo rin pong kalimutan i-like yung video natin at mag-comment dyan sa baba kung meron ka ng superworm. Kung wala naman, kung malapit ka dito sa aking location, baka makakuha ka ng aking superworm, no? Pwede ako magbigay ng something na sa 20 kung malapit ka, 20 pesos, gawin mong breeder. Ikaw nang bahala magawa ng breeder. Yan. So okay po. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Okay po. God is good all the time.